Pag-asa continues to monitor the low pressure area of Cagayan. All right, good morning. Good morning. Good morning po sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po meron tayong update regarding sa ating monitor na low pressure area. As of 8 in the morning ay nasa coastal waters sa po yung sentro ng NPA ng Calayan, Cagayan. And this low pressure area has a medium chance na maging isang tropical depression or mahinang bagyo sa susunod po na 24 oras. Nakikita natin naman within the next 24 hours mananatili ito sa may extreme northern Luzon. So most of those areas in northern Luzon, lalo ng Cagayan, makakaranas po ng mga pag-uulan. Ang possible po is around 100 to 200 millimeters na dami po ng ulan for today over Cagayan and some 50 to 100 millimeters naman over Batanes, Apayao, Abra, Kalinga, and Ilocos Norte. Dito naman po sa may natitirang bahagi ng Luzon plus Western Visayas, we have Habagat or the southwest monsoon na nakaka-apekto po at nagdadala pa rin ng mga pag-ulan, especially dito sa may Pangasinan, Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. Possible po yung 100 to 200 millimeters sa dami ng ulan. And over here in Metro Manila, we're expecting din po na magkakaroon ng mga paminsan-minsang mga malalakas sa ulan. Nasa 50 to 100 millimeters po ang estimated rainfall natin. Kabilang na rin dyan ng Ilocos Sur, La Union, Benguet, Ifugao, Mountain Province, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite, and Batangas. Yes. So yan po muna latest. Yes. Benison, you mentioned kasi, di ba, itong minamataan yung bagyo na may medium chance. Sa bandang, correct me if I'm wrong, okay, sa bandang northern area to. But I understand may habagat din tayong tinitignan or may isa pang weather system sa southern area. Anong magiging interaction nito, if ever, at the most, will they enhance each other? Usually po, yung mga weather disturbance such as low pressure area, yung mga bagyo, sila yung nag-i-enhance or nagpapaibayo po ng southwest monsoon, not the other way around. So in this case, kapag mga low pressure area, mga tropical depression, hindi ganun kalakas po yung pag-enhance ng southwest monsoon. Pero in cases of super typhoons and typhoons, dyan delikado po at malalakas po talaga yung mga asahan. Okay, with that, having said that po, meron po ba tayong gale warning? For now po, wala naman tayong nakataas na gale warning, pero nasa sa inyong mga local coast guard po no kung magsususpende po ng mga sea travels dahil medyo delikado din po sa may West Philippine Sea. Tsaka, okay, lastly before we let you go, of course, katanungan ng marami, Benison, leading up to the weekend, kamusta na magiging forecast or lagay ng panahon, especially sa mga gustong mag-out of town? Yes, kung dito po sa Luzon, we're still expecting na magkakaroon pa rin ng mga pag-ulan. Lalo na yung western sides, itong Ilocos region, extreme northern Luzon such as Batanes, Cagayan, Apayao, down to Zambales, Bataan, and Mindoro provinces. Yan po yung mga pinakang ulanin. For Metro Manila, medyo maulap pa rin po and then we're expecting may mga paminsan-minsan mga light to moderate rains. Ang pinakang makakaranas po ng fair weather conditions ay itong Visayas and Mindanao. Okay. Alright, maraming salamat. That was weather forecaster Benison Estareja.